At Carla, mamaya makakausap natin ang mula sa DOST in a very short while dahil magkakaroon tayo ng Science and Technology Week ngayong July. At very interesting to dahil isa itong paraan para tumulong doon sa ating mga science and technology workers din sa bansa na kamakailan nga ay nag-express din ng kanilang pangangailangan ng support and benefits as well. At recently nga lang nagkaroon ng benefits na ang Pag-asa workers. So very interesting topic ngayong umaga at para dyan ay makakasama natin si Ms. Rosie Almocera, ang Chief ng Information Resources and Analysis Division ng STII-DOST. At makakasama rin natin si Ms. Annelyn Bacani, ang Science Research Specialist at Admin Coordinator ng Starbooks ng STII-DOST. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning. So ma'am, ano na po ba ang lagay ng science and technology workers sa ating bansa ngayon? Okay naman po kami lahat at saka lahat po kami ay naniniwala sa advocacy na sa siyensya ay may pag-asa. Talagang through science and technology ay maiangat natin ang ating bansa na lahat po tayo ay masaya at progresibo. So, kaugnay po nitong sitwasyon ngayon ng Science and Technology Workers ay meron din tayong gaganapin na Science and Technology Week. Ngayon pong July 23 ang umpisa. Tama po ba? Opo. Sa July 23 hanggang July 27 ay meron po tayong National Science and Technology Week or NSTW Week. Ito po ay gaganapin sa MOA, SMX at ang ating pong team ay Science, Technology, and Innovation, the road to a smarter Philippines. Marami po tayong i-discuss dito throughout the week. Meron po tayong disaster mitigation, meron din po tayong urban farming, meron din po tayong sa ICT, sa health, at saka meron din po tayong innovation. Ang i-feature po natin dito ay tungkol po sa events, marami pong events na mangyayari, at marami din pong exhibits, at saka meron pong opportunities for wealth creation at saka poverty alleviation at nang maramdaman po ng ating mga kababayan kung ano po ang ginagawa ng siyensya at teknolohiya para sa mga tao. And ma'am, magkakaroon rin po kayo ng job fair dito, di ba? Magkakaroon din po. Kaya in-invite namin lahat na pumunta at kumuha na po ng S&T courses at saka pumasok na rin po sa S&T vocation para po mapalaganap ang S&T. So ang event po na ito ay open for all? Open for all po. Sa mga estudyante, sa mga entrepreneurs, sa mga professional, at saka sa lahat po. Ms. Rosie, nabanggit nyo kanina, pag-uusapan nyo rin doon sa week yung urban farming. Medyo parang bagong konsepto ito na tinatahak ngayon ng DOST. What is this about? Meron pong project, ang PICARD, na i-feature nila doon kasi di ba sa urban, wala naman tayong ganun kalaki na mga soil o kapatagan. Ngayon, ipopromote nila dito sa fair kung paano tayo magkakaroon ng farming na bagong technology na para ito ay ma-promote. Para ang mga taga-urban na mga tao dito sa Manila, sa Metro Manila, ay magkaroon din ng proseso kung paano magkaroon ng agriculture side sa kanila at makatipid sa kanilang pang-araw-araw ng mga gastusin. Ito ba, Miss Rosie, yung kunyari mga greenhouse, ganyan? Or mga, what do you call this? Hydroponics? Halaman, ganyan? Opo, mga ganun po ang i-discuss doon at saka mga bagong teknolohiya. Ito naman po ay ang PICARD po nito, isang agency ng DOST ang mag-feature po nito. Alright. Okay, so maganda talaga to kasi ngayon nga merong concerns na nagkakaroon tayo ng brain drain. So talagang kailangan natin mahikayat ang ating mga students ngayon na maging mas involved sa science and technology. And ma'am, meron kayong napakagandang bagong project na tinatawag na Starbooks. Can we talk about this? Ano po ba ito? Ang Starbooks po, or yung Science and Technology Academic-based openly operated kiosk station, bali po namin, kumbaga yung nasa STII, dinigitize po natin siya, tapos po, yun po yung dinadala na natin sa mga barangays at sa mga iba-ibang lugar po sa Pilipinas. Kasi po, kukunti yung
nakakapunta sa STII dahil malayo na po. So, kami na po yung gumawa ng paraan para dalhin yung aming library doon sa mga nangangailangan. So, basically, ginawa niyo pong parang mga e-book yung mga libro ninyo. How many books are we talking about? Marami po, thousands of books po yun. Alright. Consist of million pages po yun. May mga videos po tayo, livelihood videos, educational videos, at saka mga text po, mga journals, at saka mga books. So ano po ba yung kailangan para makapag-avail nito? Susulat lang po sila sa amin kasi po libre po yung aming tawag dito, software. Susulat lang po yung interested, tapos sasagutin po namin yung mga sulat po nila. Actually, Carla, yung sample nung, kung ma-feature sana sa camera, no? Ito yung sample nung setup nila. Miss Annalyn, ito pong box na ito ipoprovide niyo po ito doon sa facility? Hindi po. Yung box po, sila rin po yung bibili. Bali yung ilalagay natin doon sa server or sa computer sa loob, yun. So yung manggagaling database? Po sa ako. Yan po yung manggagaling sa STII. So basically, yung mga mag-a-avail, yung in charge sa hardware, tapos sila ma'am na yung mag-provide ng software. And yung maganda dito po, kahit ilang hardware yung i-install nila, isang software lang po yung Yes po. kailangan. Kumbaga kahit isang server lang yung bibilhin nila, tapos marami pong terminals. Yun, pwede na po natin siyang gamitin. As long as naka-local area network lang po siya. Or naka-stand-alone lang po siya, hindi siya pwede sa internet. Kasi yun, ang kina-target po kasi natin dito, yung walang internet connection. Alright. At saka yung mga medyo malalayong lugar po. So, ibig sabihin pala, Miss Annalyn, hindi naman kailangan ganito, no? Yung setup ninyo. Pwedeng kunyari isang simpleng CPU or PC, ganun po ba? Magkakaroon din po tayo ng ganyan, sir, para naman sa branding, para makita nila na ano Right. yan, galing sa DOST po. Okay. Yan. Kasi po, hindi lahat nakakakilala sa DOST or the Department of Science and Technology. So, one way po yan para maipakilala yung DOST sa mga tao. At available po ito sa mga stakeholders ninyo, kasama Yes, yung mga schools, research and development facilities, tama po ba? NGOs, mga LGUs, mga SUCs po, yan. Pwede po silang mag-avail. Elementary, high school, college, mga ganun po. So, kahit na sino po na tawag lang, interested, pwede pong sumulat sa amin at mag-request. So ma'am, kamusta naman yung project so far? Ilan na ba ang ating na-install? Ayun. Sa ngayon po na meron na tayong 162 sites all over the Philippines. Yun. Bali, eto nga pong August, magdadagdag po tayo sa Bicol. Yan. Sa Sorsogon, sa Camsur, Cam Norte. Magkakaroon na lang po sila. Yan. So lahat po ng regions po, meron na po tayo niyan. At Miss Rosie, ito pong Starbucks ay ilo-launch during the week, tama po ba? Ang Starbucks po ay na-launch na po yun Okay. noong Na-launch 2011. Ang ilo-launch po namin sa July 25, 12 to 1, Hall 1 and 2 sa SMX ay tungkol po naman ito sa partnership ng Starbucks saka po ng Encyclopedia Britannica. Okay. Kasi po ang Encyclopedia Britannica ay marami din pong science na information at the same time, meron din po silang mga general information. Kaya pagpunta nila, pagpasok doon sa Starbucks namin, it's a library in a box na ang contents ng buong library namin dito sa Bikutan, sa Taguig doon sa mga municipalities, o dadalhin po doon sa mga barrios, provided meron silang kuryente. Hindi na po kailangan na meron silang internet connection. Ma-avail na rin po nila, hindi lang yung S&T information ng DOST, kundi pati po yung sa Encyclopedia Britannica. Yun pong ilo-launch namin sa July 25. So ma'am, tuloy-tuloy po yung paghanap nyo ng mga partners para magdagdagan ng information Opo. yung mga servers. Opo. So kahit na-install na servers, pwede pa rin yun ma-upgrade pa at rin po tayo. madagdagan. Opo. Updates. Okay, so very interesting. Actually, yung encyclopedia, Miss Rosie, ay integrated doon sa Starbucks, tama po ba? At merong soft copy na rin doon. Meron po siyang soft copy at saka link po siya doon sa Starbucks na pwede nilang makita. At Miss Annalyn, pinagkukwentuhan din natin kanina kasi tinatanong po, pwede kayang kopyahin by USB yung ibang e-books? Posible po ba yun, Miss Annalyn? Hindi po siya pwedeng kopyahin, hindi rin po siya pwedeng i-email, pero pwede natin siya i-print. Alright. So, pwede mag-print po ng pages. Yes po. Okay, so very interesting, Carla. At this is really a laudable effort, no, on the part of the DOST para talagang science and technology information
sa ating mga mamamayan, no? Particularly sa ating mga estudyante. Yes, yung mga nahihirapan mag-access sa mga computers specifically. So parang talagang napakaraming information ang kanilang ma-access ngayon. So nakakatuwa talaga ito. So ma'am, meron po ba kayong final message para sa ating mga viewers? Maybe Miss Rosie can invite them to our week. In-invite po namin kayong lahat na pumunta po sa NSTW Week namin sa July 23 to 27 sa SMX MOA po. At saka marami po kayong makikita doon. At saka tangkilikin din nyo po ang request ng Starbucks dahil po ito ay libre po ang contents. Ang gagawin nyo lang po ay mag-provide ng computers. I-invite namin dyan yung mga alumni na kung gusto nyo mag-donate sa inyong mga school, yung mga pinanggalingan yung mga school, sa mga municipalities. Napakalaki po nitong advantage na sa napakaliit na box, isang library na po ang may-donate nyo kasi digital na po siya. Hingi kaya tayo ng soft copy. Miss Annalyn, maybe you can give a final message as well. Ayun na nga po, sir. Sana po i-avail nila yung Starbucks kasi po maganda po yun. Hindi lang po mga researchers, lalo-lalo sa mga bata kasi nandun na nga po yung mga investigatory projects. So, sana po yung mga eskwelahan na wala pang mga libraries, pag nag-avail po kayo ng Starbucks, magkakaroon na po kayo ng instant library. Okay, maraming salamat po. Ayan po sina Miss Rosie Almocera at si Miss Annalyn Bacani mula sa STII DOST. Maraming salamat po.